Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ArcLight News. Title, Remulla kumampi kay Soto, itinutulak ang charter change. Mariing kinontra ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit na pinahina umano nito ang kapangyarihan ng Kamara ng mga kinatawan sa usapin ng impeachment. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Remulla na ang naturang pasya ng Korte Suprema ay nagresulta sa pagbawas sa autoridad ng Kamara na magtakda ng sariling mga patakaran, pati na rin sa eksklusibong kapangyarihan nito na magpasimula ng impeachment proceedings laban sa mga matataas na opisyal sa gobyerno. Ayon pa sa Ombudsman, kapareho niya ng pananaw si Senate President Vicente Tito Soto III na ang desisyon ng Supreme Court ay nagpapakita ng umano'y panghihimasok sa hudikatura sa lehislatura. Isang isyong aniya maaring tugunan sa pamamagitan ng charter change upang linawin ang hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Okay, so yan o. Ang exact word ni Ombudsman Remulla ganito. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court on BP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change. Okay? So, tingnan natin na people who reacted. 1,700 ang nag-react. 1,600 ang tumatawa, 22 ang galit, 48 lang ang nag-like. Oh, halos ilang porsyento yan? 98% hindi naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla. Comments. Samay, gumalaw na naman ang mga sindikato. Juan Mijares, di na matunog ang Ben and Ben. Napalitan na ng Bend and Bend dahil sa inyo ni Tulfo. Day of Reckoning is waving. Yen Sophia Indactivo. Nagkataon po siguro na hindi ninyo kalyado kaya ganyan ang asal ninyo. Pero kung sakaling kaalyada ninyo, baka sabihin nyo, respetuhin po natin at igalang ang Supreme Court. Reynaldo Baldonero, si SP Soto at Ombudsman ay magka-level, pareho silang bias. Hanggang doon lang ang talino. So, balit ang SC ay mas matalino dahil walang kinikilingan. Yan ang serbisyong totoo. Junicio Custodio, pwede pero sa sunod na Pangulo dahil pag ngayon ninyo gagalawin ang konstitusyon, may malisya na dahil siguro sa maging Prime Minister si Tamba, sigurado yan. Oh. Yan na. Prime Minister. Si Congressman Erese, dito muna tayo sa parehas sila ng linya ni SP Soto na hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court. Pang-ilang araw na ito na nag-decide ang Supreme Court, pangatlo na, pangapat. Bakit ngayon lang nagsalita si Ombudsman Remulla? Tatanong lang ako. Bakit biglang bigla na silang nagkauyon kahit ang mga ang mga congressman, Senator Soto, Remulla, parehas na silang sinasabi na pwedeng baguhin ang konstitusyon na
Maliban lang kay Congressman Erese, sabi niya, katawa-tawa, kahina-hinala ang charter change proposal ni SP Soto. Walang sapat na batayan, sabi ni Congressman Edgar Erese, dahil sabi niya, wala namang problema doon sa desisyon ng Supreme Court. So, parang may agenda, sabi ni Congressman Erese. Kaya nga, bantayan natin mga kaibigan, kung isusulong nila ang charter change at ang tatargetin lang nila is para maayos ang impeachment, to me, sige. Pagbigyan natin. Huwag lang yung mapunta sa katulad nung una na charter change dahil mayroong isa dyan na gustong mag-prime minister. Yun ang ano. Yun na yung huwag na tayong pumayag. Yung palitan nila ang sistema o form of government from presidential to parliamentary para makaiwas sa eleksyon sa 2028. Sana huwag naman. Sana, kung talagang ayaw ninyo ng desisyon ng Supreme Court, kung nakita nyo nanghihimasok ang Supreme Court, o sige, baguhin nyo ang konstitusyon, kaya lang, ang inyong palitan, yun lang tungkol sa impeachment. Sa kapangyarihan ba o ano? Huwag nyo lang isama ang pinaka-worst thing na mangyari, mga kababayan, kung gagamitin nila itong charter change para hindi matuloy ang election sa 2028. Kasi, ito, opinion ko lang ha, namromroblema sila kung sino ba ang kandidato nila. Kasi sa impeachment, pwede nilang sampahan ulit si BP Sara ng impeachment this month, February 6. Kaya lang, kahit anuhin nila, kahit magbalik-baliktad pa sila, hindi mananalo ang impeachment, hindi makukonvict si BP Sara sa Senado dahil sapat yung bilang ng mga senador para i-acquit si BP Sara. Kaya, ito, opinion ko lang ha, para totally mawala na problema nila si BP Sara sa 2028, charter change, parliamentary form of government, para walang eleksyon. Sana, wag naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay ay Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpariha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, kayo yan na ilang tuluganan. O karon kol pila na ni ang imong atop ka tuig nga ani nang itsura buslot na gid kaayo. mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman kol sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo, ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod manggod kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-print sa among mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Hindi na ko pagkauto pagka palit din na mga ni mo man akong balay. So naa ka estudyante kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? duwa na college ang isa.
Ah, Magaling high school. college ug high school. Mm. So, kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta po sa ila. So, unsa imong trabaho kol? Farmer raman. Mag-uuma lang gyapon. So, igo ra gyapon ang imong income. Iyo ra gyapon. Mm. Sige no sa tabangan ko sa sin Oo. Salamat. kayo. Salamat kayo kol. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandoy ra gyud ako akong gipangandoy. Mm. Natabangan ra gyud ko aron mamalagyan ni akong balay mato. Mm.